Kahit si Redick aminado na hindi nga raw madali sa LA Lakers na walang LeBron sa lineup at kitang-kita naman talaga kung ano nga yung nangyayari ngayon sa Lakers nang walang LeBron James. Mula preseason at sa nangyaring regular games ngayon, merong Luka at Austin Reeves sa lineup kahit mataas ang production numbers ng mga yan mula opensa. In the end of the game, hindi pa rin sapat nga raw para makuha nila ang panalo kahit nasa home court pa sila. Base kasi sa ilang mga analyst, hindi ganun kadali para kay Luka na i-handle agad ang Lakers. Bilang team leader, kailangan ng tamang moment nga raw para makuha nito ang buong chemistry sa kanyang mga teammate kahit nag-a-average siya ng 30 points per game. At kita naman na hindi nito magawang mabuhat ang Lakers sa winning game. Di naman kasi sinasabi talaga na one-man team itong si Luka. Dahil kahit nung nasa Dallas yan, meron niyang solid na supporting cast. Meron niyang Kyrie Thompson plus solid na frontcourt mula kila Derek Lively, Washington, Gafford. Unless nga raw ngayon na kayang gawin itong si Reeves kung ano yung ginagawa dati ni Kyrie bilang secondary option kay Luka sa Dallas. Hindi pa ganun kadali para kay Austin Reeves. Yung pagiging veteran guard ngayon, hindi pa yan matuturing di tulad ni Kyrie. Kaya inaasahan nila na meron nga raw dapat na mag-step up sa lineup nila habang walang LeBron. Si Austin Reeves at Hachimura, Gabe Vincent lang naman ang inaasahan dyan na dapat magkaroon ng malaking production na makakatulong kay Luka. Ang problema nga lang ngayon, itong si Ayton hindi makapagbigay ng malalim na defensive presence sa kanila kaya nagiging mabigat lalo kay Luka na makuha ang chemistry sa center na yan. Plus etong si Marcus Smart at Jake LaRavia, kitang-kita na nangangapa pa ngayon sa lineup at sa chemistry ng mga teammate niya. Sinabi ni JJ Redick sa press conference na sobrang hirap nga raw sila nakalimutan agad yung usapan tungkol sa pagkakawala ni LBJ sa lineup. Pero bilang head coach nga raw, kailangan niyang patakbuhin ang team niya kahit na walang LeBron. Sa madaling salita, na sobrang nahihirapan nga raw to. At parang hindi pa nito alam ang gagawin kapag wala ng LeBron at lalo na kung matatagalan pa yung pagbabalik nito sa lineup. At sinabi ni Redick na may sandali silang nahihirapan laban sa zoning. Kung may LeBron, ito kasi yung inaasahan dyan, yung pagtatrabaho sa high post nitong si LBJ. Dahil ngayon kitang-kita nga na nahihirapan yung mga to pagdating sa zoning defense na ginagawa sa kanila tulad dito sa Warriors at Timberwolves. Kaya nanghihinayang araw ngayon itong si Redick sa pagkakawala nitong si LBJ sa lineup nila. Kaya sobrang hirap ngayon sa magiging run ng Lakers. Hindi ko naman sinasabi na malaking kawalan si LBJ pero syempre yung pagiging team leader niyan hindi naman agad makukuha ni Luka. Kaya kailangan pa ng ilang pagkakataon o panahon para talagang mapag-aralan ni Luka. Dahil LeBron is LeBron, Luka is Luka. Merong kakayahan si Luka na hindi kayang gawin ni LeBron at hindi kayang gawin ni Luka yung kayang gawin ni LeBron. Yan yung pagkakataon dyan mga pare ko na kailangan nga raw makapan itong si Luka muna ang Lakers bago mawala si LBJ. At sa report, end of October ang early date ng re-evaluation nitong si Lolo Bron at base sa Lakers official na mid-November ang target nito sa season debut niya. Babalik siya ng mid-November kaya inaasahan pa rin na may karagdagang conditioning period, basketball specific ramp up bago siya makabalik sa full competition. Sa preseason, dalawang laro ni Luka nag-average siya ng 28.0 points, 6 rebounds, 6.5 assists sa 27 minutes per game. Sa nangyaring regular game season sa ESPN stats page, nakalista itong si Luka ngayon na nag-average ng 43 points, 12 rebounds, 9 assists para sa unang laro niya kontra Warriors. Si Reeves naman may 4 na laro sa preseason at nag-average ng 18 points, 3 rebounds, 3.8 assists sa 26 minutes. Ngayong regular, maganda pa rin yung performance niyan bilang secondary scorer pero kahit maganda ang production nga nitong si Reeves at Luka, hirap sila sa mga contender teams ngayon sa Western. Nag-uumpisa pa lang naman ngayon ang regular season. Sa mga report naman, si DeAndre Ayton pa ang nagiging number 1 candidate sa trade matapos yung unang debut niya
sa regular season kontra Warriors. Sa Lakers fans, yan din mismo ang favorite bilang trade candidate ngayon. Di pa umiinit at nag-uumpisa pa lang, sumisikip na agad yung mundo nitong si Ayton sa Lakers. Ang laro kasi ni Ayton, pinalilibutan ng tanong ngayon tungkol sa magiging drive nito sa lineup nila. Isa talaga yan sa binabantayan kung mapupunan nga nito ang malaking problema ng Lakers noon pagdating sa big at frontcourt depth. Minsan kasi bumabagal yung effort niyan o intensity pagdating sa depensa at opensa, at kita nga yan sa naging laro nito mula preseason at sa opening ng regular season. Meaning hindi talaga consistent ang performance nito na binibigay sa Lakers. Sa defensive end, hindi siya kinikilala bilang isa sa dominanteng rim protector o agile defender tulad ng ibang elite centers, lalo na ngayon sa West na isa sa maraming mga elite big na sobrang dominant ngayon. Ang Lakers may mataas na expectations sa kanya, lalo na may kasama yan na dalawang superstar na dapat magpapadali ng araw at magpapabus palalo sa pagiging love threat nito. Kaya nga hindi sapat yung okay lang sa performance nito. Tulad ngayon na parang nagiging disappointed na ang performance niya at production bilang starting center. May 2 years contract na binigay ang Lakers dito kay Ayton na may player option para sa pangalawang taon. Dahil dyan mismo may theoretical way hawak ni Ayton yung desisyon tungkol sa magiging future niya sa susunod na offseason. Sa report ngayon, gusto pa ng Lakers na bigyan muna siya ng pagkakataon dahil sa upside at mag-evaluate sa unang season bago nga raw gumawa ng malaking trade. Meaning na mayroon ng nabubuong usapan ng front office sa pwedeng maging hakbang nila dito kay Ayton sa trade, lalo na kung hindi pa rin makikita ang expectation na hinahanap dito. Kaya pwede rin nilang gamitin ang unang taon ni Ayton bilang prove it year nga raw. Kung mag-perform siya ng maayos, magiging asset siya. Kung hindi, pwedeng maging liability at doon nila isipin na agad yung trade. Kaya may malakas na posibilidad na si Ayton magamit talaga yan bilang trade candidate, lalo na kung ang simula ng season yan hindi maging maganda at para sa magiging championship shape ng Lakers.